Jose Rizal Talambuhay. Ang talambuhay ni Dr. Jose Rizal. Sino nga ba si Dr. Jose Rizal? Siya ay isang Pilipinong bayani at isa sa pinakatanyag na tagapagtaguyod ng pagbabago sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Kinilala bilang pinakamagaling na bayani at tinala bilang isa sa mga pambansang bayani ng Pilipinas ng lupon ng mga pambansang bayani. Kapanganakan ni Rizal. Pinanganak si Rizal sa isang mayamang angkan sa Calamba, Laguna noong Hunyo 19, 1861. Mga magulang ni Rizal. Ang pangalan ng kanyang ama ay Francisco Engracio Rizal Mercado y Alejandro. At ang pangalan ng kanyang ina ay Teodora Morales Alonso Riolando y Quintos. Pag-aaral ni Rizal. Nagsilbing unang paaralan ni Rizal ang kanyang tahanan na ang mismong ina na si Doña Teodora ang una niyang guro. Nagkaroon din si Pepe ng pribadong mga guro na sina Maestro Lucas Padua, Lian Moroy at Celestino. Nag-aral din siya sa Binyan. Naging normal na bata ang karanasan niya dahil naroong hinamon siya ng away at nanalo siya at nakaranas din siya ng mga pambubulas. Ang Ateneo de Manila. Ang unang paaralan sa Maynila na pinasukan ni Rizal noong ika-20 ng Enero 1872. Sa kanyang pananatili sa paaralang ito, natanggap niya ang lahat ng pangunahing medalya at notang sobresaliente sa lahat ng aklat. Ang sobresaliente ang pinakamataas na karangalan. Si Rizal ay nag-aral ng medisina sa pamantasan ng Santo Tomas sa Maynila. Pamantasan ng Santo Tomas. Noong 1887, pumasok si Rizal sa Universidad ng Santo Tomas upang mag-aral ng kursong medisina. Ngunit hindi niya ito natapos kahit matataas pa ang kanyang mga marka. Kinakailangan niyang umalis ng Pilipinas sapagkat napag-initan na siya ng mga Espanyol na mga dahil sa kanyang mga naisulat. Pinagpatuloy ni Rizal ang kanyang pag-aaral sa Universidad Central de Madrid sa Madrid, Espanya. Si Rizal bilang isang polimata. Si Rizal ay bihasa sa pagiging isang doktor. Si Rizal ay magaling rin bilang isang manunulat, makata at novelista. Mga iba pang nagawa ni Rizal. Si Rizal ay nakapagsalita at nakakaunawa ng 22 wika. Itinatag ni Rizal ang La Liga Pilipina, isang samahan na naging daan sa pagkabuo ng katipunan na pinamumunuan ni Andres Bonifacio, isang lihim na samahan na nagpasimula ng himagsikang Pilipino laban sa Espanya. Ang mga kapatid ni Dr. Jose Rizal. Ang panganay na kapatid ni Dr. Jose Rizal. Saturnina, 1850 to 1913. Siya ay kilala sa tawag na Neneng. Pinakasalan niya si Manuel Hidalgo ng Tanawan, Batangas. Pasiano, 1851 to 1930. Pagkatapos ng execution ni Rizal, sumali siya sa Philippine Revolution at naging combat general. Narcisa, 1852 to 1939. Kilala sa tawag na Sisa at pinakasalan niya si Antonio Lopez, isang guro sa Moro. Olympia, 1855 to 1887. Kilala sa tawag na Pia. Pinakasalan niya si Silvestre Ubaldo, isang operador ng telegrapo sa Maynila. Lucia, 1857 to 1919. Pinakasalan niya si Mariano Herbosa ng Calamba. Namatay si Herbosa sa sakit na kolera at pinagkaitan ng pang-Kristyanong libing dahil asawa niya ang kapatid ni Jose Rizal. Maria, 1859 to 1945. Pinakasalan niya si Fausto Cruz ng Binyan, Laguna. Jose Rizal, 1861 to 1896, ang naging pambansang bayani ng Pilipinas, kilala sa tawag na Pepe.
Concepcion, 1862 to 1865. Siya ay namatay noong 3 taong gulang pa lamang. Ang kamatayan niya ang unang naging kalungkutan ni Pepe. Josefa, 1865 to 1945. Si Josefa ay namatay sa edad na 80. Trinidad, 1868 to 1951. Si Trinidad ay namatay sa edad na 83. Soledad, 1870 to 1929. Pinakasalan niya si Pantaleon Quintero ng Calamba. Ang buhay pag-ibig ni Rizal, mga naging kasintahan ni Dr. Jose Rizal. Julia Celeste Smith. Noon ay buwan ng Abril 1877, nagtungo si Rizal sa ilog Dampit sa Los Baños, Laguna upang maligo. Doon niya nakita ang isang magandang babae na nagngangalang Julia. Mula noon ay larawan na ni Julia ang nakakintal sa isipan ni Rizal. Subalit tulad ng iba't pang kabataan, ang paghangaring nakalimutan ng makilala ng isang dalagita na taga Lipa, Batangas. Segunda Katigbak. Sinasabing siya ang unang pag-ibig ni Rizal na taga Lipa, Batangas. Nilarawan ni Rizal si Segunda na may mahabang buhok, matang nangungusap na umaapoy kung minsan at mapanglaw naman sa ibang pagkakataon. Malarosas na kutis na may kasamang nakakatuksong ngiti. Pinigilan ni Rizal ang sarili na tuluyang mahalin si Segunda dahil batid niya na naipangako na ito sa ibang lalaki, si Manuel Luz, subalit nagpatuloy pa rin siya sa pagdalaw dito. Sinta Ibardolaza. Tinatawag ni Rizal na Binibining L. Sinabi ni Rizal na mas matanda ito sa kanya. Maputi at nagtataglay na matang kaakit-akit. Paniniwalaan na siya ang guro si Vicente Ibardolosa na madalas dalawin ni Rizal, bagamat ang puso niya ay patuloy nangungulila kay Segunda. Nahinto na lamang ang pagdalaw niya kay Binibining L nang pagbawala na siya ng kanyang ama. Leonor Valenzuela. Noong ikalawang taon ni Rizal sa UST, ay nakilala niya si Leonor na kapitbahay ng may-ari ng bahay na kanyang tinutuluyan. Sila ay nagpalitan ng sulat at upang hindi malaman na sila'y may kaugnayan, tinuruan ni Rizal si Leonor sa pagsulat na ang tintang ginagamit ay tubig at asin. Subalit hindi nagtagal ang kanilang pag-iibigan at nagkasundo na lamang na silang magturingan bilang magkaibigan. Leonor Rivera. Siya ang pangalawang Leonor sa buhay ni Rizal. Nagtagpo ang landas nila nang ipagsama ni Pasiano ang kapatid sa bahay ng kanyang tiyo na si Antonio Rivera, na siyang ama ni Leonor. Ang pagmamahala ng dalawa ay nararamdaman nila nang masugatan si Rizal sa isang pag-aaway ng mga estudyante sa UST at ginamot siya ni Leonor. Matagal nagkawalay ang dalawa nang nagtungo si Rizal sa Madrid, hanggang sa ikinasal si Leonor sa ibang lalaki na si Henry Keeping noong June 17, 1891. Consuelo Ortega Rey. Si Rizal ay hindi naman kagandahang lalaki ngunit nagtataglay ng maraming talento, kaya't nagustuhan siya ng magandang anak ni Don Pablo sa Madrid, na si Consuelo. May dalawang dahilan kung bakit umayaw si Rizal sa relasyon nila. May kasunduan na sila ni Leonor, ang kanyang kaibigan at kasamahan sa propaganda na si Eduardo Delete ay may gusto rin kay Consuelo. Gertrude Beckett. Anak ni Gertrude ng may-ari ng bahay na tinirhan ni Rizal nung magtungo siya sa London. Inilarawan ni Rizal na si Beckett bilang babaeng may kulay brown na buhok, asul na mata at mapupulang mga pisngi. Hindi rin nagtagal at umalis siya sa London upang makalimutan na siya ni Beckett at ipagpatuloy ang misyon sa Maynila. Nelly Bausted. Isang babaeng maganda, matalino, mahinahon, may mataas na moralidad at totoong Pilipina. May dalawang dahilan kung bakit hindi niyaya ni Rizal si Bausted na magpakasal.
Ayaw ng ina ni Nelly kay Rizal at ayaw palipat ni Rizal sa relihiyong Protestantismo na gusto naman ni Nelly. Seco Usoy o Seisan. Si Seco ay 23, si Rizal naman ay 27. Nagsimula ang pag-iibigan nila nang lumipat si Rizal sa legasyon ng Espanya sa Asabu, distrito ng Tokyo. Humanga si Seco kay Rizal dahil sa pagkamag-Ginoo nito. Doon na sana titira sa Japan si Rizal, ngunit mas nanaig ang misyon niya sa pagpapalaya sa Pilipinas. Taong 1897 matapos mamatay ni Rizal ay nagpakasal si Seco kay Alfredo Carleton, isang British na guro ng chemistry. Namatay si Seco noong Mayo 1, 1947. Susan Jacoby. Isa sa dahilan kung bakit masaya si Rizal nang umalis sa Belgium noong Abril 1891 pagkatapos isulat ang El Filibusterismo ay bumalik siya sa Belhika na ikinatuwa naman ni Susan Jacoby. Josephine Bracken, isang babaeng Irish na 18 taong gulang. Nagkita sila ni Rizal nang ipagamot ni Bracken ang ama nito na si George Stauffer sa dapitan. Pagkalipas ng isang buwan, nagpa siya ang dalawa na magpakasal, ngunit tinanggihan ng pari kaya't silang dalawa naghawak kamay at ikinasal ang kanilang sarili. Dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog ang kanilang anak na 8 buwan pa lamang na pinangalanan ni Rizal na Francisco. Bago namatay si Rizal, binigay niya muna ang librong Imitation of Christ ni Padre Thomas Kempis. Ikinasal si Josephine 2 taon matapos mamatay si Rizal kay Vincent Abad. Si Rizal sa Bursales at Espanya, 1890-1892. Noong 1890, lumisan si Rizal sa Paris patungo Bruselas habang naghahanda sa pagpapalimbag ng kanyang mga anotasyon ng Sucesos de las Islas Pilipinas ni Antonio Morga. Naninirahan siya sa isang pangupahang bahay ng magkapatid na Jacoby, sina Catherine at Susan na mayroong pamangking nagngangalang Susana, na may edad 16. Ayon sa historian na si George F. Saide, umibig si Rizal kay Susan Jacoby, 45 taong gulang, ngunit naniniwala ang Belgyang si Pros Islak Moydayer na umibig si Rizal sa 16 na taong gulang sa pamangkin ni Susana. Nakita niya ang talang nagbibigay linaw sa kanyang mga pangalan at edad. Pagpapatapon sa dapitan. Pagbalik sa Maynila noong 1892, binuo ni Rizal ang isang samahang La Liga Pilipina. Isinulong ng samahang ito ang pagkakaroon ng reforma ng pamamagitan ng legal na pamamaraan. Ngunit ito'y binuwagan ng gobernador. Sa mga panahong iyon, itinuring na siya'y bilang kalaban ng Estado ng pamahalaang Kastila dahil sa kanyang mga nobela. Nasangkot si Rizal sa mga gawaing rebelyon at noong Hulyo 1892 ay pinatapon siya sa dapitan at probinsya ng Zamboanga. Habang nasa dapitan ay nagtayo siya ng isang paaralan, ospital at isang sistema ng supply ng tubig at nagtuturo din ng mga magsasaka. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, pagbaril sa Bagong Bayan. Isang literato ng pagbaril kay Rizal sa Bagong Bayan. Isang inatasan na bumaril kay Rizal ay isang hanay ng mga Pilipinong kasapi ng Hukbong Kastila, habang isa pang hanay ng mga Kastilang kasapi ng Hukbong Kastila ang nakahanda upang barilin ang sinuman sa kanila na susuway. Kinuna ng manggagamot ng Hukbong Kastila ang pagpulso ni Rizal at ito ay normal. Pinakatahimik na sarhento ang mga Kastilang hukbo noong nagsisimula na walang sumigaw ng biba at iba pang katagang pabor sa Kastila, kasama ang mga manunood na karamihan ay ang Peninsulares at mga mestisong Kastila. Ang kanyang huling salita ay isang sa mga huling salita ni Hesukristo, Consumatum est, natapos na.
Mga Kata ni Rizal. Ang tanyag na dalawang nobela ang ating pambansang bayani, ang No Limitang Here at El Filibusterismo. Ang mga ito ay naging daan upang magising ang puso't diwa ng mga Pilipino. Ito ang pamanang lahi ni Jose Rizal, o mas kilalang tawag na Pepe, na isang Pilipinong reformista para sa isang lipunang malaya at hindi revolusyonaryong naghahangad ng kasarinlan. Ang totoong pangalan ay Dr. Jose Rizal. Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Riolando. Hello everyone, my name is Mark De Leon. Ang video ito ay para sa aming sharing kung ano ba yung aming natutunan sa buong semester tungkol kay Rizal. Magsimula muna ako sa Kabanata 1. Sa Kabanata 1, ito ay ang pagsulat ni Jose Rizal ng No Limitang Here. Sa pagsulat niya ng No Limitang Here, ang pinaka main character niya dun sa Kabanata 1 is si Crisostomo Ibarra. Si Ibarra ay may malaking kaugnayan kay Dr. Jose Rizal. Sa buhay ni Jose Rizal, si Ibarra ay isang binatang Pilipino na nag-aaral sa Europa at bumalik siya sa Pilipinas upang ipagpatuloy niya ang kanyang mga plano at pangarap niya sa ating bayan. Ang pag-uwi ni Ibarra ay hindi lamang isang pagbabalik sa kanyang bansa, kundi na rin sa kanyang pinagmulang bayan at kanyang kulturang kinagisnan. Sa kanyang pagbabalik, naipakita niya yung kanyang contrast, yung mga kanyang mga natutunan mula sa Europa. Pagsilang ng isang bayani, si Jose Rizal ay sinilang sa gabi maliwanag ang buwan. Miyerkules, Hunyo 19, 1861, sa baybayin ng bayan ng Calamba, Laguna. Muntik nang mamatay ang kanyang ina sa panganganak dahil malaki ang kanyang ulo. Bininyagan siya sa simbahang Katoliko ng kanyang bayan noong Hunyo 22, edad 3 araw, ng Kura Paroko. Si Padre Rufino Colantes na isang Batanggenyo, ang kanyang ninong ay si Padre Pedro Casanas, taga Calamba at kaibigang matalik ng mag-anak na Rizal. Ang ngalang Jose ay pinili ng kanyang ina na deboto kay San Jose. Nang bininyagan siya, pinunan ni Padre Colantes ang malaking ulo ng sanggol at sinabi sa mga miyembro ng pamilyang naroon, "Alagaan niyo ang batang ito. Balang araw ay magiging dakila siya." Nagkatotoo ang sinabi niya gaya ng matutunghayang pangyayari sa hinaharap. Meron akong ipapakitang video upang mas maunawaan natin ang nobelang El Filibusterismo, kung ano ba yung naging inspirasyon ni Dr. Jose Rizal sa pagsulat nito at ang mga naging ambag nito sa Pilipinas at upang maging malaya ang ating mamamayan at bansang Pilipinas. Ngayon ay isang panibagong aralin ang ating tatalakayin na may kaugnayan sa ating pambansang bayani, at ito ay ang patungkol sa kanyang ikalawang nobela, ang El Filibusterismo. Ano nga bang ibig sabihin ng El Filibusterismo? At para kanino ni Jose Rizal inilaan ng kanyang ikalawang nobela? At ano-ano ang mga pangyayari bago ito maisapubliko? Halika, ating alamin dito lamang sa ating aralin. Sa ating wika, ang El Filibusterismo ay literal na ang filibusterismo. Samantalang, sa Ingles na translasyon, ito ay tinawag na the reign of the greed.
Kapag sinabi nating isang pulibustero, ito ay isang tao na pumunta sa ibang bansa upang ihanda ang sarili o upang humanda ng isang hukbong pangmilitar at bumalik muli sa kanyang bansa para sa isang revolusyon na hindi nalalayo sa pangunahing tauhan ng El Filibusterismo na si Simon. Si Simon ay ang dating Crisostomo Ibarra ng Noli Me Tangere na nagbalik para kay Maria Clara at para sa isang revolusyon. Tandaan klase na ang El Filibusterismo ay ang ikalawang nobela at karugtong o kasunod ng Noli Me Tangere. Sa karagdagang impormasyon, kung ang Noli Me Tangere ay inilaan para sa inang bayan, ang El Filibusterismo naman ay inilaan para sa tatlong paring martir, ang Gom Burza, Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Naging dahilan ng pagkamulat ng isipan at ng mga mata ni Jose Rizal si Pasiano patungkol sa tatlong paring martir sapagkat araw-araw at gabi-gabi ay kinukwento ni Pasiano ang patungkol sa Gomburza at isa dito sa Gomburza ang pinakamatalik na kaibigan niya. Ito ay si Jose Burgos. Tunghayan naman natin ngayon ang kasaysayan ng pagbuo ng kanyang ikalawang nobela. Noong si Jose Rizal ay nasa Calamba, Laguna at nag-iensayo bilang estudyante ng medisina taong Oktubre 1887, sinimula ni Jose Rizal ang pagsulat nito. At matapos ang isang taon at habang siya ay nasa London, isinaayos naman niya ang banghay ng nobela at ilang bahagi ng mga kabanata. Ipinagpatuloy ni Jose Rizal ang pagdagdag ng ilang pang mga kabanata nang siya ay nasa eksposisyon ng Paris at nasa isang eksposisyon din sa Madrid, Spain. At natapos ni Jose Rizal ang manuskripto ng nobela nang siya ay nasa Biarritz, France noong Marso 29, 1891 at napagdesisyon ng pumunta sa Ghent, Belgium upang maipalimbag ang libro sa murang halaga. Sa katunayan, isang katotohanan ang narinig ni Jose Rizal na mura ang pagpapalimbag ng libro sa Ghent, Belgium. Nakakita si Jose Rizal ng isang publisher na tumatanggap na bayaran siya ng pakaunti-unti habang inililimbag ang libro. Isa rin sa mga dahilan ni Jose Rizal kung bakit siya pumunta sa Ghent, Belgium ay upang maiwasan ang paghahalina ni Suzanne Jacobi o kilala rin bilang Petite Suzanne dahil nais ni Jose Rizal na bigyan ng focus ang kanyang ikalawang nobela. Habang si Jose Rizal ay nagpapalimbag ng El Filibusterismo, nakaranas siya ng kakulangan sa pera. Una, ang kanyang inipong pondo ay hindi sasapat sa pagbayad para sa pagpapalimbag nito. Pangalawa, ang pera mula sa Maynila na kanyang inaasahan ay hindi pa dumarating. Ang problemang kanyang naranasan ng kanyang ipalimbag ang Noli Me Tangere ay nangyaring muli sa El Filibusterismo hanggang isang araw ay dumating si Valentin Ventura na siyang binansagan bilang tagapagligtas ng El Filibusterismo. Si Valentin Ventura ang siyang nagpahiram ng salapi upang maipalimbag ang nobela. Sa katunayan, ito rin ay binili sa kanya ng National Library sa halagang 10,000 pesos. Hindi naging imposible ang pangarap ni Jose Rizal na maipalimbag ang kanyang ikalawang nobela. Ito ay nilimbag ng F. Mayer Banlieue Press sa number 66 Vianderin Street, Ghent, Brussels. Kung kaya't naging masaya si Jose Rizal nang ipahayag at ibalita sa kanyang mga kapwa ilustrado at Filipino ang patungkol dito. Iba't iba at samot-samot ang naging reaksyon ng mga Pilipino tungkol sa kanyang nobela. Ngunit ang karamihan sa mga ito ay nagustuhan ang kanyang pagsulat. Ngayong alam nyo na ang kasaysayan ng El Filibusterismo, dadako tayo sa susunod na aralin upang alamin ang mga tauhan ng nobelang ito.